speaking of joining LiveGood, pero hindi po natatapos sa pagjo-join yan, no? So let's talk about the monthly subscription. Yan, na kailangan nating alagaan, di ba? Bakit ba kailangan mag-monthly subscription? And ano ba yung monthly subscription, Coach Janet, di ba? Yeah. Ano ba yung monthly subscription na yan? Okay, so yung monthly unang-una, no, pag nag-join kayo, gusto ko munang pinaka-importante yon. You have to be clear bakit kayo nag-join. Pinaka-importante yon. Now, pag nag-join ka, Correct. Alam mo na regardless kung naging leader ka sa ibang network marketing, you have to accept the fact na trainee ka dito sa LiveGood. And once you become a trainee, it is important na aralin mo yung business per se, di ba? This meeting is being recorded. Like ngayon, why do I have to pay the subscription? Correct. Kasi yun yung access mo on top of yung membership, yun din yung access mo sa matrix for you to maximize yung potential income natin to maximize the compensation plan. I mean, at the same time, yung subscription na yan, ano yan walang pinagkaiba yan sa electric bill, sa internet. Correct. Like, dapat ganun ang mindset mo na pag hindi ko binayaran ang electric bill, hindi ko binayaran ang mga city service ko, mapuputulan ako. In the same way na ikaw, madidisconnect ka din sa business mo. So, nagninegosyo tayo dito. So, pag hindi ka nag-comply doon, wala yung negosyo mo. Diba? So, ganun po kahalaga. Dapat pahalagaan nyo ang subscription in as much as pinapahalagahan nyo ang inyong electric bill, internet bill, telephone bill, cellphone bill. And additional, no, Coach Janet, remember, yung subscription po na binabayad natin sa LiveGood, it's not all about the money, no? Kaya ka nagsasubscribe. Remember, LiveGood is a wholesale club membership company. Kaya ka nagbabayad ng monthly subscription, nakakabili ka ng sobrang gagandang mga produkto like this one, our methylene blue. Ewan ko kung kulay blue pa yung dila ko. Ayan, may blue pa, di ba? Methylene blue and other natural health products na bibili mo ng mura kung concern ka sa health mo. Yes. Di ba? Yes. And trivia lang, no? Trivia lang sa karamihan dito, no? Would you believe makabili ka lang ng isang produkto ni LiveGood? Isang produkto lang, ha? Isang produkto. Ano ba? Isang multivitamin. O kaya isang bottle ng coffee. No? One product lang na bibilin mo monthly, bawing-bawi na yung monthly subscription mo. Alam mo ba yon? And yan po. And Coach Fergs, gusto kong isabihin din sa kanila to na yung $590 or even paying the subscription monthly is an indecision decision. Correct. Ibig sabihin nun, hindi mo kailangan i-overthink na yung pag-member mo at pagbabayad mo ng subscription, kailangan ng yung mahabang pagdidesisyon para gawin. Kasi Correct. Negosyo to Yung negosyo, correct. Negosyo mo every Correct. month lang. Diba? Like, sa isang traditional, paano hindi ka nga nag-isip kahit na malaki yung Overhead. yung capital. Dito parang big deal sa yung monthly na parang pang-sustain mo dun sa Correct. business mo. Hindi ko talaga Maruk. siya ma-reconcile. Pagka parang sa radio, the paying the $9.95 is like, kailangan pa bang i-memorize yan? Parang correct. ganun. And may mga nakausap ko, Coach Janet, ang mga negosyo nila, simpleng maliit na restaurant, maliit na karinderya. Alam nyo ba ang monthly expenses nila? Nako po, pasweldo pa lang sa mga servidora, 1,000 na ang inaabot. O, di ba? Yung bill ng kuryente nila, bill ng tubig nila, nako po. Ang tawag po dyan, kung negosyo ang turing mo sa LiveGood, ang tawag dyan sa subscription na yan yung iyong overhead expenses. Yes. Diba? Wala pong negosyo na walang overhead expenses. Wala. Kahit sabihin mo, nasa real estate ka. Ay ako, real estate, laway lang. No, hindi laway. Bakit?
meron kang tripping. Meron kang tripping. Kailangan dalin mo yan sa tripping. Papakainin mo. So meron kang dyan, meron ka pa ring overhead expenses. To the point, kahit i-tripping mo yan, bibili ba ng bahay yan? Di ba? Ganun yan. So, any business, meron pong overhead expenses. And Live Good, the only company na you can earn millions, you can earn hundreds of thousands, pero yung overhead expenses mo nakapix lang to 580 to 600 pesos monthly. Grabe, no? Sana na-appreciate ng iba yan, no? Hindi yung sa problem tayo nakapokus. Sa problema ka nakapokus, hindi dun sa profit, dun sa pwedeng makuha mo, no? Dun sa negosyo, di ba? Yes. Itong mag-focus. And also Coach Ferds, no, dapat yun nga, it's a matter of how do you look at it, dapat long term, di ba? Correct. Yung ganito na lang ang tignan mo, ha, bakit pag nagpunta ka sa ng shopping mall at nakakita ka ng magandang bag o magandang sapatos, nagiging impulsive ka, hindi mo pinag-iisipan yun eh. Pero pag sinabi mo na may negosyo tayo na magbabayad ka ng 590, parang ang hirap-hirap mong bitawan. Hindi ko talaga ma-reconcile yun, Coach Ferds. And ito pang isang instance, no? Dapat tignan mo yung subscription as your fast track to retirement. Ito, dito sa Canada, isa site ko na lang po. So, mag-work ka for hours, just like my mom. So, every month, meron kang binabayad na contribution ng employer at saka employee. Para magkaroon ka ng pension after, take note, after 10, 12, or 15 years. So, kunwari, ang sa sweldo, like $20 para magkaroon ka ng pension at your age, at the age of 60 or 63. So naiipon yon na after 12 years, ang magiging pension mo is like nasa $800 to 1,000. That is very good, right? Ngayon, kung i-connect natin to, magbabayad ka ng subscription and seryosohin mo yung negosyo, sa tingin mo, Coach Ferds, hindi tayo kikita ng $800 to 1,000 in a matter of 2 years. Napakaliit niyan ng $1,000. In a matter of 2 years, maliit po ang $1,000 na yan. Yan, tama si Coach Janet. Treat it as your retirement plan, retirement funds. Napakaliit lang po niyan. At naalala ko tuloy, no, Coach Janet, sa mga leaders na nandito, no, marami kasi mga leaders natin dito na may problema sila, Coach. Daming nalalaglag, Coach. Maraming turo ninyo lagi, no? Anyway, Janet sa Canada ganyan. Pero sa Pilipinas, eto po. How come a lot of Filipinos, di ba? Ang binabayaran naman na, okay, hindi po 500 plus yan. Napakalaki po niyan, okay? Eto matindi. Gaano ka katagal maghuhulog sa SSS at ang main goal mo is to have a fund on your retirement. Okay? Gaano katagal? Ang minimum, alam nyo ba sa SS para magkaroon ka ng retirement? Okay? Para makakuha ka ng pension kapag nag-retire ka na, alam nyo minimum na hulog? 10 years. 10 taon. Yan, kinonfirm ni Virginia. 10 taon ka dapat nakapaghulog. Wow. And not 500 plus na hulog, ha? Ngayon, eto tanong. Sinong kakilala mo na nagpe-pension na ngayon na ang pension niya 100,000? Meron ba? Sinong kakilala mo na ang pension niya, kalahatiin na natin, 50,000? Wala. 30,000. Wala. 20,000 baka. Pero ang laki ng hinuhulog niyan buwan-buwan. Wala. Wherein, dito sa Live Good, 600 pesos a month, not 10 years, not even 5 years, 2 years lang. Okay, 2 years lang. Tiyagaan mo. Pag hindi ka kumikita, sabi nga namin, kung recruit kita, direct kita, pag hindi ka kumita, billing ko yung account ko, account mo, balik ko lahat ng binayad mo. Guys, 2 years lang ang pinag-uusapan natin dito. Sa SS, eto,
10 taon kang magbabayad, kung nagsimula ka ng 20 years old, naka 10 years ka ng 30 years old, may pension ka na ba ng 30 years old? Wala pa rin. Mag-aantay ka pa ng 60 years old, guys. Ano ibig sabihin nun? Magbabayad ka pa ng another 30 years. Wow. O, paano nangyari yun? How come nasa SS okay lang sa'yo, nawalan ka ng work, nawalan ka ng employer, nag-volunteer ka pa para makabayad sa SS, willing na willing kang maghulog, willing na willing kang magbayad, hindi scam si SSS, pero willing kang mag-antay hanggang 60 years old para sa katiting na pension. Oh, eto pa matindi, Coach Janet. Nag 60 years old sa SS, nag-pension. Oh, after 2 years natigok. Natigok. Oh, ano nangyari sa pension? Napunta sa nag-stop ba o nagtuloy? Yun ang tanong. Kung buhay yung asawa, sabi kung buhay yung asawa, marireceive ng asawa pero kalahati na lang. Pero sabi ng iba, stop na eh. Oh, ngayon sabi nila man ng iba, hindi raw magi-stop kung meron kang dependent. Hello? 60 years old, may dependent ka pa? Siguro mga 55, mag-anak ka para may dependent ka. Diba? Napaka po niyan, guys. No? Kaya kung pinoproblema nyo yung monthly subscription na Live Good, yun po ang tingnan natin. Yun po yung ituro ninyo sa mga member natin. Tingnan nyo yung future, hindi yung present. Okay? Kaya nga tama si Coach Janet kanina, yung why you join Live Good. Napaka-importante po niyan. Hindi yung kaya ka lang nag-join kasi galing nung nag-present. Yeah. Kaya ka lang nag-subscribe kasi nabudol ka, di ba? Nabudol siya. Na-hype siya dun sa yung walang gagawin. Walang gagawin. Dun sila naka-focus eh. You will enroll, you will earn 2,047 even without enrolling person. Totoo naman po yun eh. But nobody is telling you, not any of the speakers ang nagsasabi na mangyayari yun next month. Wala. 3 years diba? Siguro. 3 years, possible pa yan. Kung wala kang gagawin 3 years. Kung wala kang gagawin, 3 years. Mag-subscribe ka lang, kalimutan mo na si Live Good. Yeah. Para wag kang mainip. Balik ka dun sa ginagawa mo kung ano man yan. Pero mag-subscribe ka. Bayaran mo na yung 1 year. After 1 year, bayaran mo uli yung 1 year. After 1 year, bayaran mo uli yung 1 year. Di nakatatlong taong ka na. Balikan mo yung back office mo, buksan mo. Pag walang kita yan, balikan mo ako. Tama. And then diba? Kung gusto nilang ayaw nilang mag-shell out, you could share this business with 4 lang na tao. Now, pag meron tayo, remember, sa fast start natin, meron tayong $25 per person. So, wag mo munang gastusin yun. Kunin mo yung commission mo na ipambayad mo sa membership. Tapos, ang 1 year mo, bayad libre pa yung tama si Coach Janet. Hindi mo na iniisip yun, monthly na, ay naku, bayaran na. Hindi na, you're done, di ba? What if yung 4 na nakuha mo, na-excite, mas na-excite kesa sa'yo, di may matching bonus ka na naman. Grabe. Diba? Kaya I don't see the reason, no? You're reporting to me. Coach, daming nalalagas. Coach, daming umayaw na. Coach, ang daming hindi na nag-subscribe. Sa malamang. Hindi yan nag-join because of the business. No, nabudol lang, na-entice lang, na alam niyo yon, napa-join lang, hindi naintindihan. So ang trabaho natin as an upline, as a leader, i-educate yung buong team natin. Kaya kung nahihirapan kang mag-educate, anong trabaho mo? Dalhin mo rito sa training. Kung naririnig niya ngayon to, yung pinag-uusapan natin, maya-maya lang, magre-renew na yan ng subscription. Di ba? Ganun pala yun. Tama nga naman, no? SS, tagal ko nang nagbabayad, nahinto. Insurance, 3 taon na akong nagbabayad, nahinto. Wala na akong nakuha. Sa Live Good pala, 500 plus lang, tapos 2 years. Yeah. Pag naintindihan nyo, naunawaan nyo, tapos na problema.
Di ba? Tama. Yun po yan. Okay? Kaya nako, napakagandang usapin itong ating monthly subscription na yan, no? Actually, may nagtanong nga niyan, Coach, like, I know yun yung common na problema natin as leaders. Paano namin maikikip yung mga na bumibitaw? So yun nga, i-educate, gaya ng sabi mo, Coach Ferds, i-educate. Like, enlighten them. You take time na, or ganito ang gawin niyo para hindi na mag-antay ng 3 months. Ito ang, di ba, ini-explain natin sa Zoom, how you earn. After nung presentation, kumustahin nyo siya. Ipaunawa nyo, o kumusta ba? Clear ba sa'yo yung presentation? Naintindihan mo ba ang ibig sabihin ng you can earn 2,047? Kasi alam ko, and I am, nag-i-scout ako ng mga FB groups, naghahap ako, nababasa ko, yun lagi. And they think na-scam sila or we misrepresent dahil sa pag-mention natin nung you can earn 2,047. May also to avoid that para hindi sila bumitaw is i-plug in mo sila right after every Zoom presentation. Kumustahin mo yung mga na-invite mo kasi hindi naman na kayo ang nag-present, right? Tama. So after ng presentation, meron tayong meeting after the meeting and leaders know that with your own group. So kumustahin mo siya? Naintindihan niyo ba yung marketing plan? Alin po yung malinaw sa inyo? So magtatanong siya, totoo ba nakikita ka ng 2,047 month after month? Then i-expound nyo siya in detail kung paano magkakaroon ng ganong kita. In that way, in their first month, naintindihan na nila. On their second month, kasi I know meron yung iba, merong mga bumibitaw even within 30 days. Kasi na-surprise sila on their second month, wala yung matrix. Kasi Coach Ferds, nami-misinterpret nila uli yung on your third month, you can get your first matrix income. And they think that their first matrix income is the $2,047. So, mali yung pinagko-connect nila. So, dapat as leaders, after nung presentation nung ating speaker, kumustahin niyo po sila para ma-correct natin kung ano man yung hindi nila naintindihan. In that way, from the very start, syempre, yung expectation nila na manage na. Correct. Expectation nila na, after 3 months, wala pa naman yung 2,047 kasi naagapan mo na siya, na-correct mo na siya, na-i-plug in mo na siya. Hindi ayaw, di ba? Tama, galing, di ba? So, ang one word, natandaan po natin, expectations. Iklaro po natin sa mga nire-recruit natin, sa mga sineshare natin, yung expectations nila. Wag mong para lang ma-recruit, sasabihin mo, ay, kikita ka ng $2,000 after 3 months. Hindi po ganun. Mali po yan. Sinisira mo lang ang and valid expectations. So, trabaho mo ngayon yan as a leader. Okay? Kasi kami po na nandito, hindi po namin kayang isa-isahin ang mga member. Swerte mo, nadala mo yung downline mo, yung tao mo. So, naririnig nila tong talakayan na to. Ngayon, kung hindi mo dinala, ikaw ang mag-explain, as a leader, as a sponsor. Ito kudos po sa mga, sa mga nagre-recruit, sa mga sponsor na nandito. Yes. Okay? It's your obligation na turuan, i-educate or sabihan or anything na dapat maintindihan nung ni-recruit mo everything about LiveGood. Obligation mo po yan. The way or the moment na ni-recruit mo yan, pina-join mo yan, pina-sign up mo yan, di ba? Pinaglabas mo ng 3,000, obligation mo na turuan yan. Obligation mo na i-educate lahat ng in and out ng LiveGood. Hindi yung pagka-join, bahala na si Batman. Tapos, after 2 months, 3 months, ayaw, hindi na magre-renew. Coach, wala na. Naglalagas. Diba?
kasalanan pa ni Coach. Hindi po. Okay, hindi ganun yun. Yeah. Yan. Isa pa pong tip, Coach Okay. Ferds, may sinabi din dito si Ma'am Sarah. Hello, Ma'am Sarah Grace Morgano, and hello, Sir Rolando and Ma'am Lynn. Kanina pa sila nag-greet. Yung sabi ni Ma'am Sarah, isipin nila na savings lang yung 580 or maybe a time deposit, di ba? Pag time deposit ka, limbawa, di ba, it would take a year. Ngayon, magkano ang interest? Halimbawa, nag-time deposit ka ng, sabihin na natin, yung 1-year subscription, 7,000. Yung 7,000 na yun, ilan ang interest nun after 1 year pag time deposit mo? Yun yung tanong di ba? Ngayon, sasabihin na naman sa akin, at least intact yung 7,000. Ito, naman yun just like I said, you share it with 4 people, tapos na. The good news is, after 1 year, di ba, kung yung 4 na yun, gumalaw at na-excite. So, it's more than 7,000. So, why? Yan. So, dapat ganun ang tingin mo. Time deposit na after 1 year, hindi, actually, kung may 2%, ang sabi nung pinsan ko, 2% ang annually, ibabawas mo pa yung tax withheld. So, sa awa ng Diyos, yung 5,000 ata na nun, buti kung merong 14 pesos, tapos yung 14 maaawas uli yung 5 pesos. So, awa ng Diyos, Coach Ferd, after 1 year, mga 7 pesos. And isa pa, wala pong, sa panahon po ngayon, walang time deposit na 7,000. Hindi po tinatanggap ng bangko yan. Maintaining balance pa lang 10,000 na. Maintaining yun Maintaining. When we talk of time deposit, we're talking of minimum 100,000, 200,000, 300,000. Ganyan po para kumita muna ang pera mo. Okay, ganun po ang kailangan mong ilabas. Okay? Kaya ito ako for me, Coach Janet, talagang comparison ko kay Live Good, SS insurance, funeral services na binabayaran mo yan. Napakagandang comparison yan. No, kasi SS mandatory pa nga yan di ba? Ikaw ay empleyado, dapat naguhulog ka ng SSS, hindi pwede hindi. Yeah. Okay, mandatory yan. Mandatory. Otherwise, ako po, ilang taon mong babayaran yan. Kung 20 anyos kang nagtrabaho, 40 years mong uhulog-hulugan yan. Sa katiting na monthly pension. Sabi kanina, may nag-comment, 12,000 lang daw ang monthly pension. Try to imagine. Tapos pag natigok, stop pa. Sa Live Good, nawala ka na sa mundo. Nawala ba yung income mo? Hindi. Transferable, no? Yung income tuloy-tuloy as long na may subscription, si anak na magre-receive nung 100,000 mo, di ba? Yeah. Si anak tumanda na, naging lolo na, nawala na rin sa mundo. Yung apo mo naman ang magre-receive. Si apo tumanda na, nawala na sa mundo, yung apo mo naman sa tuhod. Ang ganda ng Live Good, grabe. One time mo lang binayaran, one time mo lang binild. Pero yung income lifetime. Kahit $10 pa. Correct. Meron pang isang namimiss Ito may isa pa kayong namimiss. Kung gagawin mo si Live Good. Kung gagawin mo si Live Good. 40 people lang. Magkaroon ka lang ng 40 na tao under your matrix. You're already earning $10 a month. Ano ibig sabihin nun? Self-sustaining na yung business mo. Wala ka nang nilalabas. Bakit? Kumikita na ng $10 ang iyong subscription, ang iyong matrix. Naglalabas ka ng $9.95, bumabalik $10. Tubo ka pa nga di ba? $9.95 may $10, $9.95 may $10. Hindi po problema ang monthly subscription. Huwag ka lang maiinip. Yeah. Yun ang problema pag nainip. Alright, so much to our monthly subscription. I believe na enlighten ng ating mga partners na nandito ngayong gabi. And I hope
leaders, i-educate lang po natin, have them on a clear expectations para hindi na po kayo problema. Pero ito, no, based on our experience in any networking company, in any businesses, in any companies, no, wala tayong ine-exempt, no? Lahat po ng kumpanya, tandaan po natin, hindi po nawawala yung umaayaw. Yeah. Meron talaga niyan. No, hindi po nawawala yan. Ngayon kung umayaw, na-explain mo na, naituro mo na, umayaw na, wag ka nang magmukmuk. No? Wag ka nang mag-focus doon sa umayaw na yan. O saan ka mag-focus? Eh di sa mga bagong magjo-join at sa mga naka-join pa, doon ka mag-focus. Yung umayaw, say goodbye, no? Let's still be friends, no? Kaibigan pa rin tayo. Sige, pag nagbago utak nyo, yung decision nyo, sabihin nyo lang sa akin, isupport ko kayo uli. Pero kung ayaw nyo na, okay lang. Yeah. Huwag mong ubusin sa pag-iisip, sa problema. Huwag mong tingnan as problema yan. No? Kung leader ka, huwag mong tingnan problema yung mga umaayaw na yan. Mhm. In fact, nawalan ka nga ng problema. Okay? Kasi intindihin mo pa yan eh. Oh, go to the next person. Go to the next person. Diba? Sabi nga natin, kasabihan natin sa network marketing, some will join, some won't join. So what next? Diba? Yun lagi. I-apply nyo lang po yan. Hindi sasama ang loob mo. Hindi ka malulungkot. Diba? Hindi ka madidepress. No, wag ka dong po-focus kasi kung saan ka naka-focus, nag-magnify yan. Oh yes, I believe. Diba? Yes. What you focus on, you focus in, magnify. Naka-focus ka sa problema mo, lalaki problema mo. Doon ka naka-focus eh. Yes. Okay? Mag-focus ka dun sa magandang nangyayari sa'yo. Yun yung magma-manify. Yun yung lalaki. Yun ang gaganda. Yun yung, ay nako. Minsan, it's all about mindset, no? So mamaya, pag-usapan natin ang mindset, Coach. Pag-usapan natin mamaya yung mindset, Coach Janet. I hope marami kayong natutunan sa simple talakayan na yan. But for now, again, let's go to our silver rank. Ayan, let's call again our friend, Mark Anthony Ponsoy. Yes. Coach Mark. More para knowledge. sa ating mga bronzes. Ang umaayaw hindi nagwawagi. Ang umaayaw hindi nagwawagi. Yan. So, Coach Janet. Coach Janet, paano bang mag-silver? Yan. Sige. Napakadali lang ng ganyan mag-silver. Unang-una, 'di ba, may 2 bronze ka na. One option is, 'di ba, may 2 bronze ka na, dagdagan mo lang ng 1 bronze. So, meaning, ang bronze, merong 2 tao, right? Correct. So, pag 2 bronze, 4 yan. And then, dagdagan mo ng 1, pag bronzein mo, meaning meron siyang 2 invite. So, 3 bronze, yan. And then, total team mo, 20. Yun. Yan. So, yan yung unang option. Second option, kung ikaw naman ay masipag at talagang, ang tawag dito, top-notch recruiter, diba? At kaya mong mag-direct ng 20. Wow. Tapos na ang laban. Silver ka na, di ba? Tapos ang boxing, oo. And third option para maging silver is kung halimbawa na-excite ka, miniting mo yung mga 10 kaibigan mo. So 10 personals or 10 personal directs. And then yung 10 na yon, some of them nag-share din, no? Total 20 in team. So 10 directs and then yung total team mo 20. So yung another 10 pwedeng manggaling sa mga friends na inaya mo. Nanganak na. So those are the 3 options para maging silver. Thank you. Grabe naman. So yan, naintindihan na po natin. And so Coach Janet, no, nabanggit natin kanina, no, yung mindset, no? Alam nyo, kanina nga, yung isa kong video yata na in-upload, no? It's all about the mindset, no?
napaka-importante yan actually hindi lang sa Live Good no? Pwede mong i-apply to in any business, actually sa employment mo, kung employed ka pa ngayon, kung may project ka, di ba? Kung estudyante ka, no? Yung mindset, napaka-importante po yan. No? And part of the mindset is yung belief mo. Okay? Kung pag-uusapan po yung belief, no, sa ating industriya, no, malawak po 'yan. Okay, malawak po 'yan. Kaya merong tayong mga comment na naririnig, Coach Janet. Hindi ako makapag-rank up kasi hindi naman ako networker, ganyan-ganyan. Buti kayo, may experience, ganyan-ganyan. Okay? Burnout na ako, ganun, no? Alam mo, it's all about the mindset. No, 'di ba? Sabi nga, Coach Janet, ano yung sabi mo kanina, no? Visually impaired. Nagagawa yung Live Good. Paano nangyari yun? Tapos sasabihin mo, di mo kaya yung Live Good? Ano masasabi mo dyan, Coach Janet? Baga, it has it has its way para ma-attract yung mga bagay in harmony with it, good or bad. Yon. So very powerful yung mind natin. Kumbaga, yun ang unang dapat gawin na i-fix mo before anything else. Like before joining Live Good, dapat naka-mindset ka na ito a positive perspective. Kung bakit like halimbawa, very vital yung positivism na yan. Just like I said, the mind is very powerful. So this meeting is being recorded. Yung sa computer na hindi niya sinasabi na uy, mali yung iniisip mo, lahat ina-accept yan. Correct. So once na tinanggap ng mind mo yung negative mindset, yun yung magmamanifest. Meron tayong subconscious mind, meron din tayong conscious mind. So subconscious mind, yun yung kahit natutulog ka, gumagalaw yan. So anything na ipinuput dyan sa'yo, kung paano ka lumaki, ano yung naging mindset mo, naging programming mo, at hindi mo natanggal yun ang magmamanifest eventually. Kaya totoo yun kung naa-attract mo kung saan mo siniset yung mind mo. Kaya very important that we have to fix ourselves, we have to fix our mind. Meaning, hindi lang literal na i-fix mo. Kailangan i-fix mo yung mindset. It should create a strong foundation at maging guiding force mo yon sa decisions and action mo. So once na naging negative na ang mindset mo, like pag sinabi mong hindi ko magagawa yan, inaccept mo na So yun yung magmamanifest sa conscious mind. Kasi yun ang sinabi mo sa conscious mind mo Pero pag sinabi mo na magda-diamond ako, eto yun, you have to manifest in your mind and it will happen. I've been a believer of the law of attraction, Coach Ferds, since 2009. And naniniwala ako, you try to, mag-experiment kayo. Halimbawa, dumating yung bills mo, tapos naku, bayaran na naman. Ano ba naman to? So, yung nagdi-dwell kang ganyan, mamaya magsisidatingan yung mga bills mo, kaya merong kasi yung na-attract mo Diba? In the same way, pag nag-a-attract ka ng yung problema, susunod-sunod din yung problema. So, when it's there, everything, always believe, it's also in the Bible that everything will come to pass. Meron din tayong resurrection. Just like the Bible, meron yung crucifixion and resurrected life, di ba? Yung crucifixion sa daily life natin, ilagay mo na pag nagka-problema ka, that is your crucifixion day. Right? And then, wait ka lang. Yung resurrected life mo, after 3 days, pansin in solutions, not on the problem. And you will see, maa-attract mo yung solution better or sooner than you know it. And it's true. Mindset is everything. Correct. Ano ibig sabihin nun? It really means that mindset should be your foundation, guiding force, and very vital na it should affect your behavior. Yes. Yan. So very important yan. Kung ano yung mindset mo, naaapektuhan yung behavior mo
at decisions mo sa isang negosyo or even in your everyday Tama. life. Like pag sinasabi mo na hindi ko kayang gawin yan dahil hindi ako network marketer. Hindi kasi lahat naman natututunan. It's all, parang you are making excuses already di ba? Natumbok. Excuse na yan Instead of making progress, you're making excuses. So you have to Yan. focus on your progress than excuses. Once na nag-build ka or inumpisahan mong negosyong to, unang gagawin mo is, how would I do it? How? Kasi lalo na ngayon, nasa 10 months na tayo, we don't have to believe na it works na, Coach Ferds Kasi may resulta na, andyan na yung proof. Andyan na kayo na mga diamonds, andyan na si Correct. Coach Fernan na kumikita, ang dami ng diamonds. So, we don't have to believe na Preba it na. works kasi may Kinita preba na, na may lahat. resulta na. Yeah, ngayon, what do we have to do? Just like I said, you don't have to believe that it works. You have to know how Correct. it works. Kailangan alamin mo na kung paano ba ang ginawa nila, but nag-work sa kanila. At sa akin, hindi. Yan. So, we also have to develop na maging team player tayo. And being that, again, syempre, pag okay na yung mindset mo, ano ang gagawin mo? O sige, gagawin ko tong negosyo. Hahanapin mo yung skill. Huwag ka nang pabalik-balik doon na hindi ko kayang gawin yan, hindi ko kayang gawin. Kasi habang ina-accept mo, yun nga yung, habang ina-accept mo yan sa subconscious mind mo, yun din ang nangyayari sa conscious mind mo. Yun, hanggang later on, yun yung nagmamanifest. Hanggang later on, bumibitaw ka na kasi sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Yes, Coach Ferds? multo kasi yan no? Alam niyo yung mga nasa subconscious niyo, yung mga na isipin mo, no? May multo, 'di ba? Natatakot ka. Pero wala naman talagang multo, no? Kasi ganun po yan, naglalaro sa utak natin yan, kaya yan po yung kalaban natin every day. Ngayon, eto, no? It's very normal po yan, pero how to come up with that, ang pwede nyo pong gawin, no? Number one, ito, tulad nito, no? Kung ikaw nandirito ngayon, ay nako, mababawasan yung mga negative mindset or mga naglalaro sa utak mo. Kasi it's all about knowing, no? Alamin mo lang kung ano yung tama, alamin mo lang kung bakit nangyayari. Mawawala yung takot, mawawala yung negative, no, na naiisip natin, no? Ganun lang po yan. Kaya dapat, sabi nga natin, laging tinuturo to sa mga training, plug in, keep connected. Dapat ang kahalubilo mo mga positive people, hindi mga negative, di ba? Yung isang basket ng kamatis, haluan mo ng isang bulok, maya-maya 2, 3, 5 na ang bulok, 10 na. So tanggalin mo yan, di ba? Dapat ang kausap mo lagi mga positive. Yan. Coach, wala akong mga positive na mga kausap. Ay, nako. Marami po. Naglipa na po yan. Alam nyo, ang social media, ang dami nyong pwedeng panuorin, ang dami nyong pwedeng pakinggan, ang dami, no? Puro positive po yan. Ibig sabihin, bombardin mo ng positive yung sarili mo. And magugulat ka na lang one day, ikaw na mismo yung nagbibigay ng positive mindset sa ibang tao, sa team mo, sa grupo mo, sa recruit mo. Nanggagaling na. Bakit? Napunta na sa subconscious mind mo Napalitan na yung luma So ganun po yun. Kaya kaya nga tama si Coach Janet, no? Wag kang mag-focus, no? Wag kang mag-focus dun sa mga negative na yan kasi habang nagpo-focus ka diyan, palaki ng palaki yan. Yan yung Goliath mo. Ayan, dapat yung David mo, palakihin mo, labanan mo, patumbahin mo yung mga Goliath na yan. Okay? Ay, nako, ang dami mo. And of course, have good habits, no? Yung mga habits po natin, like reading books, listening to audio, yan, napakarami, nagkalat na po yan, libre na nga yan. Okay? Download ang Spotify, may mga podcast dyan, na mga all about positive mindset. May mga 7-minute, good minutes. Okay, ang dami po na pwedeng pag-usapan. Hindi yung puro problema, puro negative. Ang
sa maghapon mo, yan na lang, doon ka na lang no, to the point, no, okay lang na nawala yung 10 mong recruit no? Ang problema, naging 11 yung nawala kasi kasama ka na sa nawala. Di ba? Kasi nawala yung 10 mo, kuha ka uli. Importante, ikaw hindi natitinag. Ikaw matibay ka. Di ba? Ikaw mismo. Ganun yan. Alright, grabe, no? Yeah. Ang sarap pag-usapan ng mindset, no, Coach Janet? Coach. And also, yun nga, since we are talking about the mind, one way to have a positive mindset is dapat pinifeed mo nga ng positive things. And one way to do that, which I am doing it for a long time, is you have to have listen to affirmations. Yeah. So kaya you make your own affirmation. Like haharap ka sa yung I am affirmation that is very effective. You could find a lot sa YouTube, and also it could raise your vibration din. It is not enough na mag-a-attract ka. It could also raise your vibration. Pag di-raise mo yon, you would find out later on na along the way, kasi everything in this world is just energy. Right. You just have to attract it. Even money, it is also energy. Dapat ina-attract mo lang yan talaga. And one way to do that, para mabilis ang pag-attract mo and pag-manifest, is you have to clear your mind, fix yourself, and fix your mindset. All of it, every single day, is start with an affirmation. Hanapin niyo yung affirmation na maganda sa declaration yan. I am a blessing to others. I am motivated. I am healthy. I am wealthy. Yeah. I am a diamond. I am a builder. I am a team player. Lahat niyan. And you have to do it all hard. Yes. Later on, it does not happen overnight. Just like ang success, hindi naman nangyayari yan overnight. But later on, you would notice, right? And being a Reiki practitioner, very yun ako sa energy. So, meron yung mga tao na talagang mabigat yung energy nila. Why? Because their mind is full of negativities. So, yun. And also, yung sinasabi nyo, gusto ko tip ito, yung sinasabi nyo na, hindi ako kasi networker kaya ikaw magaling yung mga yan, kaya sila. No! Hindi mo kailangan. Remember, kung nag-a-attend kayo ng corporate, Live Good business is designed not for the heavy hitters, but bakit napakadali ng mga heavy hitters na gawin ang Live Good? Kasi dumaan na sila sa heat and pressure. Just like a diamond, di ba? Di ba ang diamond, dadaan yan sa heat and pressure. So, dumaan na tayo dun sa mga napakahirap na training, with all this auto ship, with all these points, nadaanan na natin. So pag nag-Live Good ka, that's why you are very lucky sa mga first-timers kasi nabigay sa inyo kaagad yung opportunity na maganda. But for us na andito sa industriya, we failed a lot of times, so many times. And kung minsan, yung failure natin in the past, yun ang nag-i-inhibit sa atin na mag-network. Why? Because those companies, those past na na-joinan natin, made us feel that we are a failure. Pero hindi, it's not about us, it's not about you. It's all about the model. Kaya nga tinawag na disruptor ang Live Good kasi dinidisrupt ka niya, dinidisrupt na tayo in a positive way. The word disruptor, pag kinonect mo yan sa technology, I always say this to my Friday Zoom call, na ang disruptor, pag kinonect mo sa technology, it means change. No? You don't have to resist the change. You have to embrace the change. No? Pag kinonect mo sa technology, it means change, it means innovation. So tayo, disruptor din tayo. Ang Live Good disruptor din kasi dinidisrupt niya yung traditional MLM. In the same way, tayo din, disruptor din kasi andito na tayo sa, yun nga, we don't have to be a heavy hitter doing this. It is designed to help the little guy. Kaya nga may matrix income. Kaya click yon sa marketing plan natin to help the little guy. The advantage of which is pag may napasok sa matrix mo na builder, then it help you kasi lumalaki yung matrix income mo. Panalo. At the same time, natututo ka din na paano kaya dapat ang tanong mo, paano kaya ang ginawa? Bakit lumaki yung matrix ko? So, alamin mo, be a team player also. Pag naging team player ka, ito lang attributes, you have to be willing, coachable, and hungry.
Dapat Correct. magkasama yung tatlong yun. Hindi pwedeng willing ka lang, pero hindi ka naman coachable. Coachable. Hindi pwedeng willing, coachable, hindi ka naman hungry. Hungry for what? Hungry for success, hungry for blessing people, hungry for helping others. So dapat magkakasama tatlong yun. So i-develop natin yung sarili natin. And most importantly, never, ito yung madalas kaya mo sinasabing networker ka kasi ako hindi. Never ever compare yourself to others. Kasi there will always be someone better than you. There will always be someone better than me. Pag kinumpare mo ang sarili mo sa taong mas magaling ka kaysa sa kanya, that is being narcissistic. Kasi sasabi mo, mas magaling ako dyan. Narcissism yun. You're being narcissistic. Diba? Ngayon, pag kinumpare mo naman ang sarili mo sa mas magaling sa'yo, ito naman ang effect sa'yo. Magaling sa'yo. Parang feeling mo may kakulangan ka. Feeling mo lacking ka. So ano mangyayari? Magaling siya kasi So hindi ko kayang gawin yan. So tinuturuan ka na ng mind mo. Mindset ulit, di ba? So ang nangyayari, hindi ko kayang gawin yan kasi siya not networker. No, you have to work on yourself. You have to be accountable with yourself. Anong gagawin mo? You have to make sure to be a better version of yourself. Dapat ang pagkumparahan mo yung sarili mo in the past, hindi sa ito. Diba? Correct. You have to be a better version. Ikumpara mo na, ano ba ako 2 years ago? So, hindi ko ginawa ito. So, ikumpara mo ngayon. The only person that you can compare yourself with is yourself pa rin in the past. Correct. And then yung progress mo in the present. Amen. Grabe naman. Are you learning, guys? I hope. Sulit na sulit ba ang inyong training? Ang training natin ngayong gabi? No? And speaking of training, ito, paalala sa iba, no? Madami nagre-request ng training, wala raw training, sana may training na ganito. Ang tanong, ina-apply mo ba yung natututunan mo? Kahit 1,000 training pa ang atinan mo. Kahit katakot-takot pa ang marinig mo, hindi mo naman ina-apply, walang application, baliwala pa rin yan. Hindi po training ang solusyon. Ang success po natin dito, no? Ang pagiging successful mo rito, naka-base yan sa'yo. Hindi kay upline, hindi kay downline. Ikaw ang magiging dahilan kung magiging successful ka o hindi sa negosyo natin. Tulad dito, no? May nababasa ako, sabi ni Nemesio Indiano. Pastor po namin, bulag, pero silver in rank na. Sige nga. Sige, sagutin mo. Ibalik mo sa sarili mo. Tanungin mo sarili mo. Eto daw, pastor po namin, bulag, pero silver in rank na. Paano nangyari yun? Yeah. Coach, diba? akong saying dyan, dun sa sinabi na yan, naalala mo ko, Coach, ikaw ba yung binanggit mo kanina sa akin, di ba si Helen Keller, yung author na bulag? Di ba may sinabi siya, meron siyang sinabi, she's an American blind author. Meron siyang quotation na sinabi na the only thing worse than being blind, sabi niya, is having a sight but no vision. Grabe, paano ibig sabihin yan? Nakakita ka pero walang vision. Ano ibig sabihin yan? Diba? So, nakakakita ka pero hindi mo nakita yung vision ng company, yung vision na makatulong ka na ang Live Good is not only helping you but it's helping the community. Diba? So, pag nakita mo na yung vision na yun, anong gagawin mo? You have to take massive action. You don't only see the vision. You also have to take massive action. So, nakita mo na, ito ang vision ni Ben. Being healthy, being wealthy, and also helping the little guy. So, isi-share mo yun. Pag tumahimik ka at hindi mo share, you're missing a lot of things. It is a mortal sin for you na alam mo, may capacity ka to share the vision and you are not sharing what you know. Diba? So, yun. So, it's worse than being blind kasi hindi mo nakita yung vision ng company. Tapos, hindi ka pa nag-take action. Pero 2020 vision ka. Grabe, di ba? Mas nakakalungkot nga yung gano'n. No? Kaya, nako,
yung puso po talaga, no? Mindset, yung heart natin, diyan po tayo. Why, no? Balik na naman tayo sa why you join Live Good. Yan po kasi talaga yan, no? Hindi yung basta napa-join ka lang, hindi yung alam mo bugso lang ng damdamin kaya nag-join, no? Kaya mababaw ang reason. Kaya well, kung gano'n, wala po tayong magagawa, talagang tayo dyan. Ngayon, para maisalba yan, as a leader, i-educate mo. After mong i-educate, ganun pa rin, o then next ka na. Huwag ka nang mag-focus doon. Ganun po talaga, no? Ganun po talaga ang negosyo natin. Okay, kaya dito, attend lang kayo ng training, plug in lang kayo, magdala kayo gabi-gabi, tapos lahat ng matututunan nyo, i-apply ninyo. So, matututo ka. Ma-internalize mo lahat ng naririnig mo. No, we're still 1,000, no? May mga nalalaglag pero tingnan nyo, may mga pumapasok. Ganyan po katindi ang ating Zoom ngayon. Yeah, and okay? Then, ito coach, meron din akong ilalatag sa kanila na ngayon na nakalimutan ko tuloy. Sige. So, yung anong tawag doon, being a part of Live Good, yung pag-join, no? So, dapat sabi nga nila, know your deepest why. Lagi natin sinasabi po yan. Dapat ang why mo talaga malalim, compelling, persuasive, and that would really make you cry. Dapat ang why mo, ang bakit mo malalim. Kasi kung mas malalim, the deeper your why is, the easier yung how mo. Like, ano yung deepest why ko? Kunwari, okay, ang deepest why ko, nandito ako sa Canada, lumayo ako sa mga anak ko nung maliliit pa sila, ngayon malaki sila, na-miss ko yung time. Ngayon, I am 53. Ang deepest why ko, why am I doing this? Kasi gusto kong i-redeem yung time na nawala ako sa kanila. Dahil ngayon sinasabi nila, they joke. Kuminsan na joke, iniwanan mo nga kami mama nung maliit kami. Although it's a joke, pero masakit. Palay mo, yun yung sinasabi nila. So sabi ko, kailangan bilisan ko to. Kasi ang dami kong na-miss. I was a single mom for like a long time. So ang daming na-miss dahil I was busy earning for the family. So ang nangyari is, nami-miss ko yung paglaki nila hanggang sa umalis ako, andito ako sa Canada. Yeah. So ganoon, dapat meron kang sense of urgency na ano ba yung urgent sa akin ngayon? Naku, magre-retire na ako, 7 years, makakaipon pa ba ako kung magtatrabaho ako? Ganoon, dapat malalim. Malalim talaga yung why mo. And at the same time, ganito na habang ginagawa mo yung why, merong challenges along the way. Remember, an opportunity is equals challenges. Opportunity is equal to obstacle. Totoo yan. Merong kaakibat ang opportunity na challenges and obstacle. Kailangan ma-survive mo yun. You have to focus on your vision. Do not focus on your rejection. So, pag malalim na yung pinagdaanan mo, pag malayo na, wala nang kwenta ang rejection sa'yo dahil alam mo, nakafocus ka doon sa why mo. So, and ito pa, doon sa mga nagno-no sa inyo, just like I said, do not focus on the no. Focus on your vision, and at the same time, kahit yung mga umayaw sa inyo, pinapanood pa rin nila kayo. They are watching you. So make sure that you will win. Kasi no matter how beautiful, how good your story is, like, pag hindi mo ginawa, if you don't win, walang kwenta yon. So, just keep on winning, or you have to win dahil yung mga taong nag-no sa'yo, pinapanood ka rin nila hanggang ngayon. Amen. Tignan nga natin, nagsasucceed. Yes, grabe. Yan. Okay. Kaya nga po, no, kaya merong mabilis mag-rank up, merong mabagal, merong sobrang bilis. Kasi nag-iba-iba po talaga ng why. Kanya-kanya tayong dahilan, kanya-kanya tayong reason. At yung why po na yan, yun yung driving force mo. No, yan yung diyan naka-base yung action mo. No, kaya sabi ni tingnan niyo yung why ni Coach Janet, 'di ba? Kailangan niyang madaliin, pabilisin. Ikaw, mamaya after the training, after the session natin ngayon tonight,
Punta ka sa salamin, kausapin mo yung sarili mo. Tanungin mo ulit, why you join Live Good? Kasi baka until now, hindi pa, walang clarity pa, no, na nakikita. Wala pang talagang dahilan. Baka ikaw mismo hindi mo masagot. Ba't ka nga ba nag-join sa Live Good? Ba't nga ba ako nag-join sa Live Good? Baka ganun. No, kumbaga naririnig din natin to, no? Mahirap lumabas ng bahay, no? Hindi mo alam saan ka pupunta. So, maghapon na, hindi ka pa nakakarating sa pupuntahan mo. Bakit? Hindi mo alam eh. Saan ka pupunta? Iikot ka lang ng ikot. So, know your why. Know your goal. Know your destination. Yun po talaga yan. Kaya, wag niyong i-compare. Tama si Coach Janet. Don't compare yourself to others kasi iba-iba po ang why natin. Iba-iba ang galawan natin. Ayan, no? Kaya ang tip namin sa inyo, know your why. Kung mababaw yan, laliman mo. Diba? And don't have a dream na pang sarili lang. Okay? Ito ang tip ko sa inyo, para lumalim yung dream mo, wag mong gawing pang sarili lang. Isipin mo yung pamilya mo, isipin mo yung relatives mo, isipin mo yung community mo, isipin mo yung mga tao na pwede mong matulungan. Kasi kung pang sarili lang, nag-100,000 ka, laki na yan. Pang sarili lang eh. Paano kung ang dami mong gustong isupport? Di ba? O iba ang galaw mo kasi gusto mong kitain milyon. Di ba? Ganun yun. Okay? So, ingat tayo sa mga pangarap, sa mga goal natin. Baka ang babaw lang ng goal mo. Okay? Kaya ang epekto niyan, yung action mo, ganun din. Nagmamatch kasi yan. Yan, grabe. Lumalalim ang gabi. Ang gabi, ayan. Yan, pero malalim naman yung ating natututunan at still, we are in 1,000. Ituloy na natin ang ating recognition. Our new gold, platinum, diretso na ng diamond. Di ba? So, paano bang mag-gold? Platinum and diamond? Sige nga, Coach Janet. Paano ang mag-gold? Ayan. So, there are options para maging gold. Again, number 1 is for you to have. Ayan, pag ikaw talaga top-notch recruiter at ikaw yung ma-PR, no? 30, tama ba? 30 directs. Ayan. Yep. And then, 100 in team. Ayan. Yung. Yan. So, syempre, yung directs mo are your personal recruits, no? And ayan, mag-anak-anak yan. Basta ang total niyan is 100 in team. Yeah. Okay, another option is kanina silver ka, right? So, ngayon dito pag aim mo naman sa gold, kailangan you have to have 3 silvers. Yun. Ibig sabihin, meron kang direct or indirect. Basta 3 separate legs yan, hindi sa isang leg. At least 3 separate legs na meron kang silver regardless kung galing sa personals mo, indirect mo, basta dapat isang leg merong silver, isang leg may another silver, and isang leg 3 separate silvers, and then 100 in team. Ayan. And another option is kung wala kang napag-silver, hindi ka naka-recruit ng 30, yung another option naman is wala ka na parang up, pero meron kang 100 in team, make sure na doon sa isang, lahat nun, ang total is 100, or maybe 30, and then yung isa is 10. Yan. So, counted lahat yon pag yun yung ginawa mong option. Maximum nga lang 30 per leg. So, ibig sabihin, pag yung isang leg mo is 50, 30 lang ang maka-count. Tama ba, Coach? Tama. So, yun. So, ganun kadali ang ng gold. Ayan. Okay. Kaya go wide pass, no? Go wide pass. Go wide pass, no? Don't settle for 3, for 5. Kung kaya mo ng 10, imagine mo kung may 10 ka, na may tig 10 lang, 100, gold ka na agad. Di ba? Wow. So, Yeah. go wide pass. Ganun lang po tayo dito. Kaya yun yung technique. Paano bang mag-go wide pass? Paano bang magka-10? Nag-start lang yan sa 2. No? Naririnig nyo rin sa mga training to. Get to, help to, repeat. Get to, help to, repeat. Get to, help to, repeat. That's right. Pag 5 beses mong nagawa yan, may 10 ka na. Di ba? Tapos ulit-ulitin mo lang, maya-maya may 30 ka na.
Ulit-ulitin mo. Yeah. So parami po ng parami yan. Alright. And you don't need to start with you don't need everyone. I mean, you don't need to start with everyone. Just start with someone. yes. Kumbaga, pag Correct. ginalingan mo na yung dalawa mo, yung susunod na dalawa mo gagaling ka na sa 5. Pag gumaling ka na sa 5, later on gagaling ka na sa 10. Yun. Just start with someone. Don't worry about Start everyone. Start with someone lang. Start small lang yan, no? Unti-unti, no? Hakbang Pero mo, meron yung maliliit mga na iba, hakbang. parang, ay, gagaling nyo eh. Di ba, Parang yung ganito. hakbang mo, maliliit lang. Pero maya-maya, magugulat ka, naka 1 kilometro ka na. No? Pero kung iisipin mo, ang layo, 1 kilometro, nakakapagod. Pero maghakbang ka lang, pa isa-isa. O, maya-maya, nakaka 1 kilometer ka na, nakaka 2 kilometers ka na, 3 kilometers ka na. Di ba? Ganun din po sa negosyo natin. Huwag mo agad tingnan yung malawak, yung malaki, yung marami. Start with 2, help your 2 get 2, then repeat. Yep. Magugulat ka na lang, nakakasampu ka na. Okay? And after gold, let's go to platinum. Ang kailangan mo lang sa platinum, 500 team members. No? 500 team members lang po yan. So kung meron kang gold, ibig sabihin may 100 ka sa isang line mo. So gawin mong 5. Gawin mong 5 yung gold mo, that's 500. Wow. Okay? Pero kung 3 lang yung line mo, ang ruling ni LiveGood, no more than 150. Meaning kung 200 yung isang line mo, 150 lang ang bibilangin dyan. So kailangan mag 500 ka. No, ng no more than 150. Kaya nga sinasabi natin, sinasuggest namin, minimum gawin mo agad 5 or 10, hindi ka mahihirapan mag-rank up. Di ba? So 5 gold, kung may 5 ka, 5 gold, that's 500, platinum ka na. And, guys, kasunod niyan is diamond, di ba? Kasunod niyan diamond. Ganun din ang ruling. Okay, kung meron kang 3 platinum, tigpa 500 yan, mag-total yan, nanganak yan, tumotal ng 2,500, diamond ka na. Okay? And again, kung marami kang direct, hindi naman ganun kadami. Kung meron kang 5 to 10 direct, sabihin na natin, kung may 10 directs ka, tig to 250 lang yan kada line. That's 2,500, diamond ka na. Or, kung may 5 kang direct, nag-platinum yung 5 mong direct, 2,500 pa rin yung total, you're already a diamond. So kung papansin niyo may pattern lang, no, ang ranking sa LiveGood. Ang bottom line, wala po tayong back to zero, accumulated po yan. Ibig sabihin, wag ka lang hihinto, tuloy-tuloy mong gawin ng LiveGood, wala kang ibang pupuntahan kundi mag-diamond. Yan. Okay? So ituloy na natin yung ating recognition. I'm calling Coach Mark for our gold rank. Yan. Please help us welcome our gold rank. Yun. Gold rank. Congratulations. Come on now, Pepito Lolo, Jali Timon, Leslie Tandinga, Jocelyn Claronino, Alan Fernandez. Congratulations, Emmanuel Espinosa. Congratulations, Jason Hamilton. Maria Mayra E. Lopez. Sabrina Mario Bangano. Melvin Mapa. Congratulations. Emilian Randian. Merly Balucos. Congratulations. And Baluti. Congratulations. Yung gold po natin yan is only for the 1 week. Tama ba, Coach Mark? Yes, no? only for 1 week lang po yan. Only for 1 week lang yan. So hindi natin na isama na yung mga luma. Yan. The past. Okay. Yes, abutin tayong siyam-siyam. Ngayon, speaking of luma, sa silver up to diamond, sinasama natin. Tama ba, Coach Mark? Yes po. Yan. Kasama na po yan, yung mga recent. Yan. So presenting to you our, silver pala to. Sorry. Silver pala to. Hindi ko nang ma-play. Yung ating, yes. lang
Platinum. Our platinum, sige, i-prepare ko lang. Coach, Two-step to yan, diamond. Coach Janet, may mga bumabati ba dyan habang Oh yeah. hinahanap ko Okay. yung ating platinum? May mga, yes po, may mga nang hihingi ng copy ng presentation. Yes, sige po, PowerPoint presentation, sige po, i-message niyo po. Okay, and then, taga Winnipeg po, sir. Ask ko lang kung pwedeng makahingi ng copy ng presentation. Sige po, Sir Fernand Siyat. Okay po. And then, ayan, ano po ba? It's only, sabi ni Sir Andy Bicol, it's only you can make your dream come true. Thank you for listening. So yeah, etong Monday po, you have to make sure na you have to attend training kasi very important yung mga inputs natin dito that could help your business. So, dito po, nagtutulungan po tayo regardless kung ano pong team, we share it. At the same time, sana mai-apply nyo po, no? So, after the motivation, hindi lang motivation, we also have to do IPA, income producing activities din. So, hindi enough na motivate ka ng na-motivate. Dapat talaga may plan of action. Ayan, okay po. Ayan. Thank you, Coach Janet. Ayan. So again, once again, our new platinum, Coach Mark. Rosales. Evangelia from Palawan. Hensi Bautista. Paul Brian Luchiti. Buena Magno. Congratulations. Arnold Panglangit. Pagal. Reggie Tamayo. Congratulations. JM Bruce. Martel Agasdas. BJ Baraka. Raymond Manolo. Jim Norada. Congratulations. Divina Tema. Sel Magura. Congratulations, Florida. Esperos. Glory Sangay. Congratulations, Coach Hans Eturma. Congratulations, Analisa Natura. Hit Arocha. John Michael Lianza. Congratulations, Anita Dison. Ardel Gato. Outra. Alex Tabunan. Congratulations. Jeffrey Kumbigal. Rene Capua. Mercedes Lapidan. Congratulations. Susan Yeltsin. Congratulations. Manny Tandingan. Then Rose Belinario. Congratulations. Platinum Rock Achievers. Diamonds. All our diamonds. Harold Pana. Bird Santiago. My appetite. Santi Valenzuela. Vilma Sapulao. Let's go. Congratulations. Dua Dora. Well Caparoso. Congratulations. Adonis Espadilla. Rex Campana. Ryan Barilio. Reita Shirley Caparoso. Congratulations. And Jessa Opanya. Champ Pro. Congratulations. Yeah. Jesse Garcia, our diamond. And our Tim Miller, first crown diamond. And our Filipino Fernan Santiago, crown diamond. Grabe naman. Yan. Yes, So, thank you. Yan, maraming salamat. And yan, congratulations sa lahat ng mga rank up for this week. Yan. And of course, ang hangad natin mag-diamond lahat. No, ang hangad natin silver ka na, kung ikaw naman ay silver, gold ka na, kung ikaw naman ay gold, of course mag-platinum, and ikaw naman ay platinum na.
No? Ilang kembot na lang yan. Magda-diamond ka na. Yun. Yan. So, yun po yung goal natin. No? Kaya, congratulations. So, ito po, walang patid, walang palya. Weekly, talagang may nagra-rank up. Ganun po. Yun po yung kakaiba sa kumpanya natin. Sabi, nung saka nakakita ng company, linggo-linggo merong rank up, merong, alam mo yon, di ba? Dito ko lang naranasan yan. Sa previous, hindi no? Linggo-linggo ang rank up. Saka nakakita ng gano'n, no? So, dito lang yan. Only in Live Good. You know? Kaya nga, gawin ng Live Good. It's all about it. Kung nahihirapan ka, ano pa kaya ang pwede mong gawin? Tanggalin mo ang Live Good sa buhay mo. Ano ang madali na pwede mong gawin? Meron kaya? Di ba? And sa buhay po natin ngayon, sa panahon natin ngayon, wala na pong madali. No? Lahat kailangan mong paghirapan, di ba? Yun ngang magtataho, di ba? Yang magtataho, kalahating araw yan, magsisisigaw, taho. Ilang taon na niyang ginagawa yan, di ba? Lahat po mahirap. Lang, maganda po sa Live Good, paghirapan mo to, bigyan mo ng time, bigyan mo ng oras, gawin mo ng tama. Yung hirap mo, yung pagod mo, yung dugo at pawis na ilalaan mo rito, worth it. Magugulat ka. 2 to 3 years, worth it. No? Sasabihin mo, buti na lang naniwala ako, buti na lang ginawa ako, buti na lang I stay, buti na lang nakinig ako. At ang maganda po dito, dahil napunta kayo sa tamang group, sa Dreammakers Worldwide, sa tamang mga coaches, sa Live Good, sa ating pong group, ang maganda po, hindi ka lang dito yayaman, mag-i-improve ka pa as a person, di ba? Hindi lang bulsa mo ang kakapal, no? Yung character mo mag-grow, di ba? Kaya nga sabi namin no, you will do our business professionally. Yes. Yan po ang tinuturo natin, no? Hindi yung wasi-wasi lang na networking, recruit, hindi po. Dito, we want you to grow professionally. Di ba? Hindi ka lang mag-grow sa income, sa financial, hindi ka lang mag-grow dyan. Sabi nga namin, no? You will not be only rich, you can be truly rich. Yan ang pinopromote natin. Be truly rich. Meaning, yayaman ka sa lahat ng aspect ng buhay mo. Yeah. Okay? Yayaman ka sa relationship. Yayaman ka sa sarili mo, di ba? Hindi lang, sabi nga, no, dapat dito, pag yumaman ka after 2 to 3 years, the more dapat na babait ka. Okay? Hindi pwedeng maiwanan yon, no? The more high income or income na the more lumaki income mo rito, paalala, no? Dapat the more na bumait ka dito. Okay? Aanhin mo lahat yan, no? Yumaman ka nga, milyon nga kinikita mo, lahat naman ng tao galit sa'yo, di ba? Naku, wag po ganun. Okay? Kaya dito, mag-attend lang kayo, learn from us. Sabi ko nga, kung makuha nyo yung tamang karakter dito, sa totoo lang, kahit wala kang kitain, panalo ka na Di ba? Binabayaran po yan, di ba? So, ganun po yun. Alright, so it's 9:25. We still have time. Yeah. Anything you want to add sa ating discussion, Coach Janet? Yeah, of course. Yeah, I would like to remind everyone din kasi I see very, lagi tayong active sa ating mga social media. Ito din tips din to, takeaways din to, no? So, be very careful of what you are posting in Facebook. Yes. Well, it is true that visibility is credibility. Kailangan maging visible ka para maging credible ka. Like if you say Live Good Business, dapat pinupost mo din yung Live Good Business. Baka naman niyayaya mo siya sa Live Good, isa wala kang post sa Live Good, di ba? Ayan. Importante 'yon. Number 1, visibility is credibility.
Pinaka-importante yun. Second is be careful on what you are posting sa Facebook. Wag ho kayong magrarant sa Facebook. Kung may problema po kayo, like put it, it's either you talk to the person. Directly. Kasi dito, in this business, you are also creating a posture. Ano ba yung posture na pinapakita mo here, di ba? Kasi may mga tao na sumasali not because of the marketing plan, not because maganda yung company, not because maganda ang complan, dahil doon sa nagyayaya. Kasi may na-create na silang posture na, ito, positive person to. So, Tama. sasali ako dito. You have to create a posture na pwede kanilang pagkatiwalaan. So, pag nakita nila na pag ang pinopost mo puro negative, baka imbis na mahikayat ako dito, negative. Kasi lagi kang nagwa-whine sa Facebook, lagi kang nagko-complain on what's going on, di ba? Correct. So, be very crucial or be very vigilant on what you are going to Facebook. Kung may gusto kang kausapin, say it directly or rather not post it. Huwag na kayong magpatama post. You create a posture na pagkakatiwalaan ka ng tao mo. Create a posture na ikaw ay good leader o something na kung hindi man leader, something na pwedeng maging accountable partner ng niyayaya mo na lahat ng actions mo are positive. Although there are some challenges along the way, but you have to make sure that you have a strong leader. You are a strong Amen. leader. So yon, yung reminder lang po doon sa sa pagpo-posting sa social media accounts natin dahil very crucial 'yan. Yung posture, halimbawa pag ang nagyaya sa iyo isang Coach Ferd, so nakita na nila nagpo-post siya lagi and very positive siya na tao. So kahit hindi niya i-discuss yung marketing plan, yung tao sasali sa you know what I mean? So you create a posture na hindi yung posture na yung posture na yung image na why they have to join you. Ganon. Dapat maganda yung posture na binibuild mo. And at the same time, yon since yung you have to, ito pa yung isa, you have to find your breakthrough dito. Once you join Live Good then, ano ba talaga ang breakthrough mo dito? And work on it. Whether it is a financial breakthrough, a directional breakthrough, gusto mong magkaroon ng direction. Yun yung theme natin nun sa event, di ba? So, breakthrough is a very, very vast word. So, pwedeng maging directional breakthrough, financial breakthrough, relationship breakthrough, or personal growth breakthrough. So, isa din yun. Dapat ma-identify mo what kind of breakthrough ang hinahanap mo and then work on it. Yan. And then, okay, yung ating last one is you just have to keep on pushing. So, ang word natin is push. What does it mean when you say push? Persistence until something happens. Yeah. Ayan. Or pray until something happens. Pray until something Pwede happens. rin yan, no? Yan, pwede din yan. Okay, so, and then, lastly, yung ating, you have to apply what God has given us. You know, God gives, but we have to take. So, binibigay niya ito na blessing, but we have to take the responsibility. Correct. We have to be accountable then na binigay ito as a blessing, then share it. You have to be accountable. You have to be accountable na i-share mo to. Dahil nga sa, di ba, it's a sin not to share and yet you just keep quiet about it. Yeah. So, so again, and then lastly, you just have to pray, hustle, and then just be honest with our business. And of course, lastly, going back to the mindset, but I would like to end this sa Zoom na to, just empty your mind for you to fill your wallet. Gandang tip yan, ha? Di ba? So, are you learning? Grabe, no? Ang napakayaman po ng ating gabi. Sana naman, no? Na lahat may mga, alam nyo, may mga isa, dalawa na tumimo lang sa puso mo, na i-apply mo, masaya na kami. No, hindi po kami magsasawang magbigay ng mga learning sa inyo. Okay? Coach Janet, gusto ko lang sagutin to isang tanong, no? Baka kasi no? Coach, tanong lang po, arrangement ng 1 year, pasok po ba sa 2025? Hindi po, no? Ganito po gawin nyo, Ma'am Priscilla Joya. No? Email nyo lang yung support. Email nyo
for refund, 1 to 2 days lang po, babalik yan. Kung card ang ginamit nyo, i-refund sa card nyo yan. Kung credit wallet ginamit nyo, ibabalik po sa credit wallet nyo yan. Screenshot nyo yung paano kayo nagbayad, ibabalik po ni Libgood yan. Alright? So yan. So once again, thank you so much Coach Janet for sharing with me ngayong gabi. Even me, I learned a lot, Kami po kahit mga diamonds or we're not boasting, and kami po, we need you, we learn from each other. Hindi po kami lang ang nagbibigay ng learning sa inyo, kami natututo din sa inyo. And salamat sa mga hindi ko lang mabasa na lahat sa dami, maraming mga nagpo-post, maraming mga nag-comments, ang dami pong learnings. So merong mga nag-comment na natuto sila, meron ding mga nagbibigay din ng tip. Yan, at may pahabol na shoutout. One team, one gold diamond international from Bimbus. Yan, galing ng Rome yan. Yan. At may mga humingi ng recorded. Don't worry, mga ipopost po natin yan sa ating social media. Ako naman, siguro for my, ano ba oras natin? 9:32, yan. As last, parting words ko po sa inyo, part ng mindset, na gusto kong baunin nyo pa, yung tinatawag na resilience. Yan, resilience kasi alam nyo, hindi po maiiwasan yung problema, hindi maiiwasan yung adversity, sabi, di ba? Hindi maiiwasan yan Talagang may problema pong darating in any businesses or dito sa Libgood natin, Kaya nga yung resilience, having the right mindset, it involves being resilient, to face your adversity, i-condition mo na yung sarili mo. Talagang may problemang darating. Right. Alam nyo, kung magda-diamond ka man sa Libgood, okay? Marami kang problemang kailangang sagutin. Marami kang inquiries na kailangang sagutin. Marami kang tao na kailangang harapin. Ngayon, kung gold ka pa lang, silver ka pa lang, umaangal ka na sa reklamo ng mga tao niyan, remember, our business is a relationship business. At ang tao po na nagjo-join sa Libgood, lahat po ng klase ng tao may encounter mo rito. Ngayon, kung hindi mo kayang harapin yan, kung hindi mo kayang i-handle yan, don't expect to be a diamond. Kasi hindi ibibigay ni Lord yan. Remember, diamond, you have 2,500 team. Kung silver ka pa lang, 20 pa lang ang tao mo, may nagrereklamo na isa dalawa, ayaw mo na. Nagrereklamo ka na, ayaw mo nang sagutin yung dalawang tao na yan, di ba? Hindi bibigay ni Lord yan, So resilience, resilience, it means bouncing back from the set. Na down ka, bounce back. Yun ang importante. Sabi nga natin, di ba? Di baling madapa ka ng maraming beses. Ang importante, sa bawat dapa, tumatayo ka. Okay? Ang masama, yung nadapa ka na, gumapang ka na lang dun. Okay? Wag ganon, di ba? It's not in failing, but in rising up. Yes, oo. So yung resilience, it allows you to persevere and keep moving forward, Move on ka lang, forward ka lang. Andyan yung problema, ultis pa yan. Tandaan mo, kasama mo yung mga coaches, kasama mo kami rito, but most of all, kasama mo si Lord sa business na to. Alright? Yeah, Coach Ferds, meron akong isingit pala. Di ba na sige. ko kanina about yung mga gustong, yung paglipat sa group? Do we have to talk about na, Lumilipat. Lumilipat ng grupo? Mm-hmm. So my question po doon na, why do they have to, yung bakit sila lilipat ng grupo? Even if your upline is not active. Kaya nga dinisign itong Zoom para lahat po tayo matuto. So kung nawala na yung upline mo, again, you have to be accountable
accountable with yourself and with your group kung sino man yung natira. Ngayon, pag nawala na si upline, hindi solusyon yung lilipat ka Correct. kasi you have to start all over again. And ang mangyayari, pag lumipat ka, sige, mag-create ka ng email, mag-create ka ng panibagong username, and then Tama. what? Mag-uumpisa ka uli. So remember, may bearing yung name na, yung date kung Yung kailan ka position. unang sumali. Maybe ngayon hindi nyo siya ma-appreciate. But, pag dumating yung time na nag 1 million na tayo, and actually ang matitira sa matrix, no, kung marirealize nyo, di ba may compression, Correct. mga active yan eh. Di ba? So, ang bearing nung date Join ka. na date, joining date mo, pag nag-compress yung matrix, i-determine ng system. Nangyari kasi yan, meron na isang group. So, alin kaya dito ang mauna? Itong nasa left or itong nasa right, dun sa first? So, ang alam ko, ito. Kasi dito Left. siya na, tapos ang lumipat itong isa, tinignan ko, bakit kaya? Nasa joining date pala yon. May Okay. bearing po yun. Maaring ngayon hindi nyo pa nakikita kasi maraming na-create na matrix. Kaya please hold on. Ngayon, kung ang problema nyo is support, that's why andito po kami, and at the same time, regardless kung anong team kasi, alam nyo, kung diamond ka na, success line mo na lahat downline. So there's no way, I don't see any diamond na hindi nagsusupport sa mga Correct. cross lines or kahit hindi niya team. Like, personally, marami akong ampon coach first na nawalan sila ng upline or hindi na active or lumipat na, I accommodate them. Why? Kasi at the end of the day, pag yan pinabayaan mo, sila din ang Tama. magbabadmouth. Walang upline support. Wala. So, might as well, wag nyo nang antayin na mag-diamond kayo. Basta, think of it na in the near future, diamond ako, and everybody, remember, pag diamond ka, you get a share of the pie. So, ibig sabihin, lahat ng memberships, lahat ng sales ng products, 2% of that kasama ka sa share because of the Amen, diamond amen. pool. So, might as well, ngayon pa lang, mag-practice ka na kahit crossline, tanggalin nyo na po yung mentality na, hindi, crossline ko yan, hindi ko ka-group yan. Ang isipin mo, diamond ako, diamond ako, tutulungan ko to dahil para sa company ito. Just like Coach Ferd said, it is at the end of the day, it's not anymore about you. It's already about the community. It's already about the nation, kumbaga. But Correct. you have to fix your house first before fixing others' house yet. Kasi hanggat hindi mo naaayos yung sarili mo, there's no way na maaayos mo yung community or yung even nation. Dito ka muna sa house mo. Amen. So, ganun po yun. Ayan. So, dun sa mga gustong lumipat, I discourage. Ngayon, kung kulang po kayo ng upline support, then get in touch with us. I am open po to help. Kung ano man, kung about the marketing plan, every day, meron po tayong Zoom, 7 o'clock, 9 o'clock, of course, except Sunday dahil it's for the Lord. And then Thursday and Friday, we have tatlo po yun. 10 a.m. si Coach Ryan ng Thursday and then 10 a.m. ako ng Friday. So Thursday and Friday, tatlo po yung Zoom natin. So there is no way na hindi po namin kayo ma-assistan. But please, pag nag-a-attend po kayo, kahit na paulit-ulit, you focus on the Q&A or maybe yung sundot-sundot or maybe yung mga nilalatag na takeaways ng mga leaders. Diyan po kayo matututo. And then pag na-master nyo yung presentation, kahit na balik-balik na rin ang question sa inyo, you can also gain confidence sa sarili mo dahil alam mo ang negosyo mo. Amen. So it is not about the upline. It is all about you pa rin. So regardless kung ano, wag kang matakot. And also ito din, isang tip din, wag kayong matakot mag-share nitong negosyong to kahit sa taong mas magaling sa inyo. Yes. Dahil matututo kayo. Be humble enough na kahit downline. You know, upline, downline is just a structure. At the end of the day, you are a team. Yes. Dapat yun ang mindset ninyo na, upline ako, mas magaling. No! Actually, si Chap Roll, he was my mentor before in other company. But then, sabi nga, let the ego grow. Naging nasa structure ko siya since nauna ako. But he went under my organization, but then he is very good. So talagang napakagaling niya. Like he was my mentor, siya ang nagturo sa akin mag-network.
But I was not scared nung join ko siya. Although nung una parang mag-join kaya ito sa akin. Pero overcome your limiting belief. And ngayon, nauna siyang nag-diamond kaysa sa akin. It's still good. Kasi sa Live Good, walang breakaway, right? At the same time, natututo ako kasi yeah, as a team, you learn from each other. Wag niyong ipagdamot ang alam niyo. 'Di ba? Please i-share ninyo kasi lahat naman magbe-benefit. Just like I said, you have to think like a diamond. You think like a diamond before mag-manifest sa back office ninyo. Ngayon pa lang. If you want to be an eagle, kung gusto mong maging agila, lumipad ka muna. Correct. Di ba, ngayon pa lang, pakiramdaman mo na, i-project mo na yung pagiging diamond mo. Ayan. At hindi lang yan sa rango, pati sa karakter dapat nakikita sa iyan. Okay? Now, bago nga pala tayo matapos, merong gustong bumati sa atin. Okay, ito, I would like to share my screen. Ito po yung ating video na babate. Ayan, oh. Hello, Live Good family. This is Coach Fernan, and we're here at Sensoji Temple, the oldest temple in Japan. And kamusta kayo lahat? And na-miss ko kayo. Grabe, no? This is our 8 days in Japan. And enjoy naman, of course. And namit natin yung mga ilang leaders dito sa Japan, no? And ang babait nila, and grabe yung kanilang mainit na pagtanggap sa atin. So maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin, sa aming pamilya. Sobra kami nag-enjoy dito sa Japan. So leaders, alam ko kayong lahat ay in love sa Live Good, no? So wag natin sayangin yung chance na makuha natin yung mga pangarap natin, kasi dito sa Live Good, this is the right vehicle, no? Para makuha natin yung mga dreams natin. So sana lang pagbutihan natin, ibigay natin talaga yung best natin. Okay lang na minsan na-reject tayo o madalas na-reject tayo, no? Ang importante, huwag tayong titigil and makakuha rin kayo ng mga right person, no, na kagaya nyo. So sana mag-rank up na kayo lahat, yung mga silver mag-gold na kayo, kayong mga bronze mag-silver na kayo, no? At kayong mga gold mag-platinum na kayo. Papalapit na naman ang end of month, dapat ma-hit nyo na yung goal o yung rank na hinahangad nyo, especially yung mga platinum na, yung mga medyo overstay na, no? Sa platinum, mag-diamond na kayo. Ang pera po talaga nasa diamond. So guys, mahal na mahal ko kayong lahat, and sana one day sama-sama tayong nagta-travel. Amen. Yan, o, di ba? Ayan. Meron tayong huling pagbate with Coach Fernan. So magandang gabi po sa inyong lahat. And once again, thank you Coach Janet for being with me ngayong Coach Ferds. Yan. And congratulations sa lahat, and Coach Mark, no, sa iyong announcement ng mga new rank up and sa paggawa ng ating mga presentations, and of course sa inyong lahat na nandito sa patuloy na nagsusupport sa ating every night presentations, and siyempre sa mga guests natin, no, na nandito ngayon. Mabuhay po kayong lahat.